Minsan po ay tinuring na isa sa pinaka-promising crypto projects itong si Pi Network, kung saan ay tila bumagsak ng tuluyan matapos po ang mainnet launch nitong nakaraang buwan ng February. Meron pong higit 60 million na pioneers noon, pero ngayon ang presyo po ni Picoin ay bumagsak sa 0.2141. Halos katumbas lang ng kanyang all-time low na 0.1598. Ibig pong sabihin, bumagsak po siya ng higit 93% mula sa kanyang pinakamataas na presyo. Isa po itong napakalaking pagbagsak para sa isang project na minsan ay inaasahang magiging next Bitcoin. Ang ganito pong pagbagsak ay nagdulot ng panic sa mga Pi holders, kung saan marami ang nagbenta ng kanilang coins, nagresulta at ito po ay nagresulta sa pagbaba ng liquidity sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, patay na nga ba talaga itong si Pi Network? Sabi po rito ay, there are signs that the Pi Network has died as it become one of the worst performing tokens in the crypto industry. It has plunged by over 93% from its all-time high, with its market cap falling from nearly $20 billion in January to $175 billion today. Yan, marami daw pong palatandaan na patay na itong si Pi Network. Isa na siya ngayon sa mga pinakamahinang token sa buong crypto industry. Mula po sa halos $20 billion na market cap noong January, ngayon ay nasa $1.75 billion na lamang ito. Bumagsak po ng higit 93% ang kanyang presyo na para bang wala nang natitirang tiwala mula sa mga investors. Ang dating napakalaking hype ay tila nauwi sa kawalan. Ang market impact po nito ay kapag tuluyan ng mawala ang tiwala ng market, mahirap nang makabawi si Pi dahil mawawala ang mga institutional at retail investors na dati sumusuporta sa kanya. Ngayon ay bakit po ba tinawag na ghost chain itong si Pi Network? Yan, sabi po rito ay Pi Network has also become a ghost chain with no actively used dApps in its ecosystem. Chances are that it will not attract any serious developers like Aave and Uniswap to the ecosystem. Yan, tinawag daw po na ghost chain itong si Pi Network dahil halos wala na itong mga decentralized applications or dApps na aktibo pong ginagamit. Ibig pong sabihin, walang aktibidad sa loob ng kanyang blockchain. Walang mga kilalang developers tulad po ng Aave or Uniswap na interesado pang gumawa ng projects dito. Kapag ganito po ang kalagayan, magiging mahirap para kay Pi na muling mabuhay bilang isang functional ecosystem. Ang market impact po dito ay ang kawalan ng dApps ay nagbabawas ng demand sa token, kaya lalo pong bumabagsak ang presyo at nawawala ang interest ng mga developers at saka investors. Ngayon ay bakit po walang negosyo ang tumatanggap ng Picoin? Ayan. Sabi po rito ay, unlike what was initially promised, no businesses are accepting Picoin in their retail or e-commerce operations. It will likely never be accepted because of its volatility. Isa po sa mga pangako noon ng Pi Network ay magagamit ang Picoin bilang pambayad sa mga negosyo at saka online stores. Pero sa katotohanan, walang kahit isang major business na tumatanggap nito. Isa sa mga dahilan ay ang sobrang volatility ng presyo. Paano nga naman tatanggap ng bayad si Picoin kung bawat minuto ay pabago-bago ang value nito? Sa market impact, dahil hindi po ito nagagamit sa real-world payments, nawawala po ang utility ni Picoin at nagiging purely speculative asset na lamang ito. Bakit hindi pa rin ito nalista sa mga major exchanges? Yan, sabi rito, another sign that Pi Network is likely dead is that it is not listed by major crypto exchanges like Binance, HTX, and Coinbase. Its daily volume has plunged
to less than $20 million, a tiny figure for a crypto project with a market capitalization of over $1.75 billion. Ayan. Ang isa pang dahilan ng pagkadismaya ng marami ay hindi pa rin po nalilista si PiCoin sa mga malalaking exchange katulad ni Binance, HTX at saka Coinbase. Dahil dito, limitado po ang liquidity at napakababa ng daily trading volume na nasa $20 million lamang. Para po sa isang token na may $1.75 billion na market cap ay napakaliit nito. Ang market impact po dito ay kung walang listing sa mga major exchanges, hindi po makapasok ang malalaking investors kaya mananatiling illiquid at mababa ang presyo ni Pi. Ngayon ay bakit naman po maraming pioneers ang sumuko na? Ang sabi po rito tungkol dyan ay therefore, with Pi, we have a crypto project that no one uses, is no longer actively traded, has no clear roadmap, and whose insiders are actively selling. Also, most pioneers have given up on it, while 1.5 billion tokens will be unlocked in the next 12 months. Yan, halos lahat daw ng dating supporters ni Pi Network ay tila sumuko na. Wala nang gumagamit, hindi na aktibong tinitrade at wala na ring malinaw na roadmap. Bukod pa rito, may mga ulat na mismong insiders ng project ay nagbebenta na rin ng kanilang tokens. At sa susunod na 12 buwan or 12 months, meron pong mahigit 1.5 billion tokens ang mai-unlock na posible pong magdulot ng mas malalang pagbaba ng presyo. Ang market impact po dito ay ang token unlocking ay karaniwang nagdudulot ng pagdami ng supply kaya posibleng bumagsak palalo ang presyo ni Pi sa susunod na mga buwan. Ngayon ay ano ba talaga ang layunin ni Pi Network noong una? Sabi rito ay for starters, Pi Network was conceived to be a better alternative to Bitcoin. Bitcoin mining has become difficult with mining difficulty soaring to an all-time high. Pi claimed to solve this issue by making it easy for users to mine on their smartphones. Yan, noong una, si Pi Network ay ipinakilala bilang mas madaling bersyon ni Bitcoin. Gusto nitong solusyonan ang problema sa Bitcoin mining na sobrang hirap at mahal gawin. Si Pi naman, kayang imina gamit lang ang smartphone. Sa ideyang ito, napakaraming tao po ang nainganyo at sumali bilang pioneers. Kaya sa market impact, dahil po sa ideyang ito, tumaas noon ang tiwala at hype sa project, ngunit sa pagkawala po ng resulta, bumaliktad ang sentiment ng market laban sa kanya. Paano dapat sana ginamit si Pi bilang pambayad? Sabi rito ay Pi Network was also created to fix one of Bitcoin's biggest flaws, its inefficiency as a payment system. Over time, Bitcoin became too slow and expensive for everyday transactions. Pi aimed to change that by offering faster, cheaper, and more accessible payments that anyone could make directly from their phone. Yan ang pangalawang layunin po ni Pi Network ay gawing mas mabilis at mura ang transaction kay Bitcoin. Ang problema kasi kay Bitcoin ay mabagal at magastos kapag gagamitin sa araw-araw. Si Pi ay sinasabing solusyon dito. Mabilis, mura at madaling gamitin sa cellphone. Pero sa kabila po nito, hindi ito natupad dahil walang merchant na tumatanggap kay Pi bilang pambayad. Sa market impact, dahil nabigo itong maging functional payment system, bumagsak ang tiwala at utility value ni Pi. Ngayon ay may pag-asa pa bang mabuhay itong si Pi Network? Sabi rito ay therefore, the question is whether Pi Network can be saved so that it can achieve its original goals. To a large extent, Pi Network cannot be saved for now, as most of its original believers have given up as the coin has plunged. Yan. Ang malaking tanong po ngayon ay kung may pag-asa pa bang mabuhay si Pi Network. Sa kasalukuyan, tila wala pa. Karamihan po kasi sa mga unang pioneers ay sumuko na
dahil po sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng presyo. Kung wala pong bagong direksyon o malinaw na plano mula sa mga developers, mananatili pong mahirap ang muling pagbangon ni Pi. Sa market impact, habang patuloy po na nawawala ang tiwala ng community, lalong lumalakas ang bearish sentiment at bumabagal po ang pagpasok ng bagong kapital. Bilang panguling katanungan ay paano pa siya maaring iligtas ng mga developers? Sabi po rito ay still the developers have some tools to boost the Pi network price. For example, they can announce a large token burn, decentralization strategy, roadmap, and ways to create utility. Ayan, mayroon pa namang paraan ang mga developers para buhayin si Pi Network. Maring magpatupad po sila ng token burn para mabawasan ang supply, maglabas ng bagong roadmap at magpakita ng malinaw na plano sa decentralization. Kung magawa po nila ito, maring bumalik ang tiwala ng community at mga investors. Sa market impact, ang token burn at saka roadmap announcement ay karaniwang nagdudulot po ito ng short-term price surge, kaya ito ang tanging pag-asa ni Pi ngayon. Bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay si Pi Network ay tila nasa critical na punto ng kanyang kasaysayan. Mula po sa pagiging highly anticipated project hanggang sa pagiging ghost chain, malinaw na malayo na ang tinakbo nito sa orihinal na layunin. Pero sa mundo ng crypto, laging may posibilidad ng pagbabalik kung may malinaw na aksyon mula sa mga developers. Kung magagawa po nilang ayusin ang supply, communication at utility, maaari po muling umangat si Pi. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nating tanggapin na nasa survival mode pa siya. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.